Ako po si Thea, Sir Neb. Isa po akong janitor sa isang mall sa Manila. Madalas ay nakatoka po ako sa paglilinis ng banyo. Noong baguhan pa lang ako, meron akong karanasan na hinding-hindi ko makakalimutan. Nangyari yon noong 2003. Pero hanggang ngayon ay ilag pa rin ako na ikwento sa kahit na sino. Kahit pa sa mga miyembro ng pamilya ko. Dahil ayaw kong matakot sila. Naisip ko po na mas magandang ikaw na mismo ang magkwento, Sir Neb. Hindi ko na po babanggitin ang eksaktong pangalan ng mall. Pasado 7:00 ng gabi noon, Sir Neb. Ilang minuto na lang ay uuwi na ako. Nagpunta ulit ako sa banyo para linisin ito. Pansamantala muna akong naglagay ng karatulang closed para wala munang pumasok hanggat hindi ko pa natatapos ang paglilinis. Una ko munang nilinis ay yung unang cubicle. Nandun na ako sa ika-5 cubicle nang may marinig akong umiiyak. Akala ko nung una, galing yun sa labas. Nagpatuloy pa rin ako sa paglilinis. Pero bigla rin akong natigilan dahil lumakas yung iyak. Sa pagkakataong yun, iyak naman ng sanggol ang naririnig ko. Parang nanggagaling yun sa huling cubicle. Dali-dali kong pinuntahan yung huling cubicle. Nanigas na lang ako, Sir Neb, nung makita kong puno ng dugo yung tiles at toilet bowl. Sa tabi nun ay may isang babaeng nakatayo. Puro dugo yung kulay puting palda niya. Muli kong narinig yung iyak ng sanggol. Kaya naman napatingin ako sa mismong loob ng bowl. Doon nakita ko na merong fetus. May mahaba pa itong pusod. Tumakbo ako palabas sa banyo para manghingi ng tulong. Eksakto naman na papasok sa banyo yung isang security guard na babae. Sinabi ko sa kanya yung lahat ng nakita ko. Patakbo naman niyang tinungo yung huling cubicle para saklolohan yung mag-ina. Ganun na lang yung pagtataka ko nung makitang wala yung babae. Wala ring bahid ng dugo at walang sanggol. Akala nung guard ay niloloko ko lang siya. Hindi ako makapaniwala, Sir Neb. Kung malikmata ko lang yun, bakit narinig ko pati yung mga iyak nila? Doon na ako kinilabutan. Noon pa lang kasi nag-sink in sa utak ko na multo ang mga yon. Akala ko kasi ay totoong tao sila at nanghihingi lang ng tulong. Hello po, Sir Neb. Itago niyo po ako sa pangalang Tantan. Ibabahagi ko lang po ang naging karanasan ko sa Samar. Nagbakasyon ako sa bahay ng tiyahin ko. Doon sa hindi kalayuan ng bahay nila, may isang pampublikong banyo kung saan nagbabanyo yung mga taga roon. Madalas nga ay pati ako nakikigamit sa banyong yon. Lalo na kapag nataon na naliligo si tita tapos ako ay nadjejebs na. Tuwing gabi napapansin ko na may lalaking nagbabanyo doon. Siya yung tipong pagpasok sa banyo ay matagal na matagal bago siya lumabas. Minsan nga oras ang binibilang. Kung minsan naman ay hindi na talaga ito lumalabas doon. Dati nga akala ko drug addict at doon sa loob ng banyo tumitira ng pinagbabawal na gamot. Sino ba naman ang hindi mag-iisip ng ganon? Palaging sabog yung mga buhok niya. Lubog na lubog din yung mga mata at sobrang payat niya. Isang gabi sinumbong na naman ako ng LBM. Nasi-CR na ako pero nataon naman na may gumagamit ng banyo. No choice ako kundi gamitin yung public CR. Nagmamadali na talaga ako nun dahil masakit na yung tiyan ko. Biglaan ko pang binuksan yung pinto dahil pakiramdam ko aabutan na ako sa salawal ko. Nanlaki yung mga mata ko, Sir Neb, nung makita ko kung sino yung naroon. Yung lalaking payat. Sa pagkakataong yun ay kitang-kita ko siyang nakatalungko doon sa mismong bowl. Hindi siya dumudumi, kundi kumakain siya ng nakapandidiring pagkain. Sariwang bituka na hindi ko alam kung saan galing. Basta parang bituka at lamang loob. Kitang-kita ko pa yung mga dugong umaagos mula roon.
Nung mapatingin ako sa ilalim sa mismong tabi ng bowl, ay lalo akong nasindak dahil mas marami pang hilaw na karne ang naroon. Tinitigan ako nung lalaki. Biglang naging kulay pula yung mga mata niya. Hindi na ako nagdalawang isip. Kaagad akong kumaripas ng takbo pabalik sa bahay ng tiyahin ko. Hindi ko akalain na yung banyong yon ay pinamumugaran pala ng aswang. Yon ang paniniwala ko, Sir Neb. Aswang ang lalaking yon. Wala namang matinong tao ang kakain ng ganoong karne. Kahit siguro drug addict ay hindi gagawin ng ganoong bagay. Kinabukasan hindi ko na nakita yung lalaki. Hanggang sa umalis ako ay hindi ko na ito ulit nakita. Nang huling tawag ko kay tita, ang sabi niya, tuluyan na raw talagang hindi nagpakita ang lalaking yon simula ng gabing makita ko ito sa loob ng banyo. Ayon sa mga kapitbahay nila, huli raw itong namataan sa kabilang baryo, kung saan naging sunod-sunod ang balita tungkol sa mga nawawalang alagang hayop na natatagpuan na lang kung saan at wala ng buhay. Isa ako sa mga tagapakinig niyo, Sir Neb. Gusto ko lang ibahagi ang naging karanasan ko noong college ako. Nangyari ito noong 2013 sa mismong dormitoryo kung saan ako tumira. Kalilipat ko lang noon dahil hindi ko na talaga kinaya yung pamasahe. Napakalayo kasi ng bahay namin doon sa eskwelahan. Kaya naman nagpasya ako na mag-dorm na lang. Malapit lang sa kwarto ko yung abandonadong banyo. Walang gumagamit noon dahil nakakandado yon. Nakatali pa nga yun ng kadena at yung pinto niya ay gawa lang sa kinakalawang na yero. Sa tuwing mapapadaan ako sa banyong yon, nagtatayuan talaga yung mga balahibo ko. Pakiramdam ko ay may mga matang nakatingin sa akin. Noong una binabaliwala ko lang yon. Akala ko kasi ay guni-guni ko lang. Isang gabi habang gumagawa ako ng presentation, may narinig akong ingay mula roon sa banyo. Pasado 12:00 na ng hating gabi nang marinig ko yon. Agad kong nilak yung pinto dahil akala ko ay pinasok na kami ng mga magnanakaw. Alam mo yung tunog na parang may hinihilang yero. Ganun na ganun ang tunog. Dahan-dahan kong binuksan yung bintana ng dorm at saka ako sumilip doon. Laking gulat ko nang makita ko yung pinto ng banyo. Gumagalaw yon at para bang may kung sinong kumakalabog mula sa loob nun. Parang may nakakulong sa loob. Makalipas pa ang ilang saglit, isang nakangingilong tunog naman ang narinig ko. Yung tunog na parang kinakalmot na yero. Diba nakakangilo ng ngipin yung ganon? Ang sakit sa tenga, Sir Neb. Grabe yung takot ko nun. Talagang pinagpawisan yung mga kamay ko. Hindi ko na natapos yung presentation dahil nagpatuloy yung ingay mula sa labas. Hindi rin ako halos makatulog ng gabing yon dahil wala talagang tigil yung ingay. Nagtataka nga ako kung bakit parang walang naririnig yung ibang mga estudyante sa kabilang dorm. Napakatahimik ng paligid kaya imposibleng ako lang ang nakakarinig nun. Kinabukasan, tinanong ko yung caretaker ng dorm. Sinabi ko lahat ang tungkol sa mga ingay na narinig ko sa banyo. Nagulat ako nang sabihin niya sa akin na siya raw mismo ang nagkandado ng pintong yon. Hindi na raw pinagamit ang banyong yon dahil sunod-sunod ang pagpapakamatay na nangyayari sa loob nun. Ilan na raw ang naging kaso ng pagpapatiwakal sa banyong yon. Kadalasan ay mga estudyanteng nakakaranas ng depresyon. Simula raw noon ay hindi na nahinto ang pagpaparamdam ng mga estudyanteng nagpakamatay roon. Ayon pa sa mga sabi-sabi, may sumpa raw ang banyong yon. Yung mga madalas daw na gumagamit ng banyong yon ay hindi nagtatagal ang buhay. Habang nagkukwentuhan kami nung araw na yon, Sir Neb, may narinig kaming malakas na kalabog.
Sabay kaming napatingin ng caretaker doon sa banyo. Pareho naming nakita ang mga aninong nakatayo sa harapan ng pinto. Hindi kami nakapagsalita at naglakad na lang palayo. Dahil doon, hindi ko na pinili pang tumira sa dorm na yon.